Hello everyone! Ito na naman po tayo ngayong gabi. We are going to tell another success story coming from the community of Filipino PPC masters who are mostly known as, PPC experts in the Amazon industry. So tonight I am joined by Coach Dean and I myself, Coach Marcus, ang inyong lingkod. And we have our guest of honor, si Miss Eunice for tonight. Say hello sa ating mga viewers, please. Hello everyone and hello viewers sa mga nanonood dyan. Kamusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan kasi ako nasa maayos na maayos na. Yun! I love. Power! Very powerful. The energy. Very powerful. Yes. Okay, okay, okay. So, para sa ating mga viewers, tonight, magkukwentuhan lang tayo konti ulit and we will try to get to know Eunice a little better. Ano ba yung naging journey niya from being previous role niya going into the Amazon industry, paano yung naging journey ng kanyang transition, and ano na yung mga na-achieve niya ngayon. So mostly it's a success story and hopefully ready na kayong makinig. So we'll go ahead and get started. So Eunice, magandang gabi. Thank you again for letting us interview you for tonight. First question ko sa'yo would be, ano yung dating ginagawa mo bago ka maging Amazon PPC manager or expert? Yeah, una sa lahat, I am Eunice Banyaga and before joining FPPCM, isa po akong public school teacher. And I am a government employee, yan nga, public school teacher, and alam naman natin na dito sa Pilipinas, teachers are underpaid. That's why, yun yung naging inspiration ko or motivation ko para maghanap ng or parang i-hone ko pa or para maghanap ng high paying income skill. Especially ako coach kasi breadwinner ako and alam naman natin na yung sahod nga ng mga teacher ay mababa at pwede na, pwede pang survive. Pero um, alam mo yun coach, talagang kulang pa. Mm. Ganon. So, hindi pwedeng Kaya, pang survive pero hindi pwedeng pang build into yes, the yes, yes. future. Okay. Pang So, survive oo. and may mga times din talaga na kinukulang. Talaga, yun ang Oh, reality. Tapos, coach, sasabihin ko na ang reality sa government, kapag hindi ka nag-loan, wala ka mapupundar. Talagang pang-survive lang yung sinasahod monthly. So, parang Legit dun pa yun? lang, parang, ah, Legit yun? kailangan mo mag-loan? yeah, Dar? yes, oh, yes. And, Okay. ayun, let's say for example, magre-renovate ng bahay, ganun. Hindi kaya ng, syempre, ng sahod. And dahil breadwinner ako, kailangan ko talaga mag-step up. So, yun. Kaya naghanap-hanap ako sa YouTube. Una, nakita ko po yung Amaze Nation. So, nag-enroll ako doon. Um, pero after a month, parang na-stop ako. Parang ano lang. Bakit? Bakit ka ah nag-stop? Ano nangyari? Nag-stop ako Anong taon kasi to? Anong taon to nung nakita mo si Amazing? mm, 2022 po. Oh, post-pandemic. Ah, Okay. oh, yes, yes, yes. And that time, parang scroll ako ng scroll sa YouTube, random, paano kumita, ganyan-ganyan. So, nakita ko po yung video ni Nikki B about Amaze Nation. And then, ang dami kong nakasampu ata ako na success stories. And product din ako ng mga nabudol nila. So, nag-enroll ako that time kasi naipon yung sahod ko. So, malakas yung loob ko magbitaw ng pang-enroll. Parang yung nakuha ko noon, yung worth 14K, yung ganun po. May coach ka? Or, Wala po. okay. So, ito yung Po. advanced Parang, yes program. po, advance. Yeah. Tapos, nagkaroon po ako ng struggle noon na pinanood ko lang yung video, Mm. not digesting everything. Kasi ang goal ko noon, mapanood lang yung video, magkaroon ng certificate, pack, tapos mag-send ng resume, and then bahala na si Batman. Pero hindi pala Mm. ganun. Mm. Yun lang yung naging goal ko. Parang wala akong naging, um, may purpose ako, pero hindi siya, um, Hindi alam mo na yun, naging, parang no, hindi planado ng mabuti. hindi planado. Pero Mm. meron kang goal. May goal ako, yes po. Yun Oh. nga, magkaroon ng extra income. Kahit nga lang coach
5K a month. Yun lang ang goal ko na extra income. Tapos after nun, mga after 6 months, parang wala pa din. Walang may mga interviews, pero yun, bokya. Ganon. Kaya that time, napanood Ano ko po yung yung video state of ni... mind mo nun? Matanong ko lang. Nung after mong tapusin yung ASVA course, tapos jump in straight to applications ka na, tapos 6 months wala pang Mm. pumapasok or wala pang nagko-convert sa mga applications mo. Ano yung state of mind mo noon? Mga panahon na yun? Ano coach, parang talagang gusto ko lang ng extra income, ganon. Pero hindi ganon dapat ang mindset. Parang ang babaw na dahilan na, ay gusto ko lang ng additional income or 5K. Hindi ganon eh, hindi dapat ganon. Parang walang parang, alam mo yun coach, Walang um, purpose. walang purpose. Ano ba Hindi Parang dapat? hollow, siya, no? Kung Parang, hindi dapat mm, ganon, ano ba dapat? ang dapat, kailangan malalim yung pinanggagalingan mo. Kasi kapag mababaw lang, hindi strong ang foundation. Mas madali kang magi-give up. So kailangan alamin mo yung strong purpose mo kung bakit mo ginagawa 'yon. So ayun, after ko pong ano, parang at ganito, parang na-scam ako. Yun nga naiisip ko pa ngayon, akala ko scam gano'n gano'n. Sabi ko, isa na lang, sabi ko. That is the time na nag-enroll ako sa FPPCM. okay. So kwento mo sa Mm. amin, no? Kwento mo sa amin tong na-discover mo si Filipino PPC Masters. Nabudol ka ni Coach Dean or nag-join ka sa isang webinar? Paano mo Yes na-discover po. si Filipino PPC? Yes, nag-attend po ako sa isang free webinar ni Coach Dean, and yun na parang too good to be true na tas ang dami-daming mga screenshots na ano $1,000 per client, etc. etc. Tapos kinompute ko na nun yung ano ko sasahurin. Parang nagbudol ako. Kaya nag-enroll na ako. So ayun. Okay, so akala mo parang too good to be true kasi yung mga Mm. screenshots and all that. Pero ano yung nag-resonate sa'yo dun sa webinar na yun? Bakit ka nabudol? What made you decide? Ano coach, parang may naramdaman ako nung napanood ko si Coach Dean na ay parang feeling ko ito na yun. Tsaka parang feeling ko pag nag-enroll ako, alam mo yung parang makakakuha agad ako ng client at kaya ko at tiwala ako kay Coach din. Kasi dun sa ASVA, walang nag-guide sa akin, parang ano lang ako, self-paced, ganun-ganon. Walang Mm-mm. nagpo-push. Baka kailangan ko ng pusher. And nakita ko Oy, yun oy, sa oy, katawan oy. ni Coach Basta din. wag yun ganon. Wag Huwag pusher ha. ganun. Baka matokhang tayo dito. Ay, sorry. Kailangan mo ng motivator. Kailangan Yes, ng sorry. boses na mag-lead sa'yo. And Yep. Kaya someone Kailangan yun, parang, di ba parang same lang halos yung setup ng FPPCM tsaka ng ASVA Advanced na wala namang specific coach. So how did you think na parang mas makakatulong this time? No, halos wala naman talagang dedicated na ano. Oo. ayun. Isa pa yun, coach, kasi sa Amaze Nation, yung mga courses doon, ang dami. May SEO, may listing, product research, etc. May ano pa, manage inventory, ang dami. So, shock, sabi ko ganun, hindi ko kaya. Kasi coach, loaded na nga ako sa work kasi nasa, ano ba ako noon eh, nasa DepEd. So, physically loaded na ako. Parang hindi ko na kaya. Kaya doon na ako nag-decide na mag-specialize into one skill and yun yung PPC. So, ayan na nga coach, di nag-enroll na ako. Actually coach, yung pinang-enroll ko pa dito ay inutang ko. Grabe yung utang mo. Hindi lang Parang ikaw Oo, yung ilan ganyan. Hindi mag-enroll lang ka. ikaw. oo, Hindi lang oo, ikaw yung inutang ko. ganyan. Inutang ko siya. Tapos, and inano ko na rin na gift ko siya sa sarili ko, yung pinang-enroll ko. Kasi medyo, di ba, pricey, ganun, ganun. Ah, So, ayun, ah, aral-aral, ganun, ganun. Di syempre, hindi ko na naman tong maintindihan, ano. Sa totoo lang ko, tatlong ulit ata akong panood sa mga ano, inulit ko talaga. Tapos, ano, hindi ko talaga maintindihan yung mga pinagsasabi-sabi nyo, ganon ganon. So, so yung unang goal ko na naman, mapanood yung video, ma-check lahat ng mga, ano doon, ng mga, yung mga steps by stages, ganon ganon. Tapos makakuha ng certificate. Tapos, mag-enroll, pagandahin yung portfolio, ano, apply. mag-send ng Ah, application, ganon-ganon. Tapos, kapag meron na, tsaka ko na lang problemahin yung sasabihin ko. Ganon lang yung mindset ko. okay. Oo. Saan ka Tapos, napunta hindi doon sa pala, ganung mindset?
parang tumagal pa lalo, coach, ganon. Mas, ano ba, ang dami ko nasayang na oras, ganon. Ano ba yung ano mo? Ano, as a teacher, ano ba yung, kumbaga parang major mo as a teacher? Ano yung subject na tinuturo mo? Parang Ano po, forte mo. ah, English major din po, coach. Kaya siguro confident ako na mag-apply kasi alam ko may sasabihin ako. Pero the question is, relevant ba yung sasabihin ko? Ganon. Oo. Hindi naman relevant, ano? Oo, yun yung Kaya, ano. ay, So, iba pa rin yung opo. ano, iba pa rin yung alam mo sa sarili mo, Yes, yes po. sinasabi mo right? Versus yung inaano mo lang. Kumbaga, you're just Mm, doing it and then trying to, sound opo. smart. Okay, Parang so, gusto ko ng mm, mabilis na process. Tapos hindi ko na-appreciate yung process nun, which is definitely wrong. Tapos coach Dion, nag-enroll ako sa FPPCM December, December po nun. Tapos, ang daming anong taon to? interviews, 2023? 2022. 2022 rin. Same year nung nag-enroll ka sa ASVA. Opo. Okay. So yun. So yun coach. Tapos yun na naman 11 months yun sir yun coach December hanggang ay nako inabot na naman ako ng magwa 1 year na wala pa rin ano alam mo Wala pa yun ring ROI. Wala pa oo ring wala pa rin resulta. ROI More oo than 1 year kaya na. Ano na, yes Eunice? magwa 1 year pero nung September di ba may ano kayo mga AG Ano natin. accountability group. Ayun, sumali ako doon. Tapos buti na lang, isa pa ako sa mga napili nyo. Kasi di ba may parang application kayo doon. Meron. Naalala ko na. Tapos buti na lang ako, nakapasa. Tapos effective din yun, coach, yung accountability group. Super. And naging ano din yun, a way para magpursige ako at maging tapos magkaroon ako ng tracker. Yung GPS, it's very helpful po, yung GPS. So, yon Yeah. naalala ko September po yon. Tapos, yan, October, November, yan, nagkaroon na ako ng client, Galing. I ng Oh, remember, ano lang kita, mapigilan lang kita sa dali dyan sa kwento mo. Hold that thought. wait, hold So, sige that po. thought. Sandali. I remember very well na si Kami Eunice. yung mga batch nila Derek. Nila, I, ano pangalan no? Nila Beth. oo, oo. Opo. I remember very well nung nag-dive in tayo sa mga schedules ninyo. Si Eunice ang may pinaka-purposeful but satisfying na hindi pwedeng matanggal sa commitment niya, which is ang bebe time. Ay, oo naman. ikaw, Non-negotiable, coach. Hindi siya ah, pwedeng tanggalin. Okay, okay na ako, Coach Marcus. It's your turn. ayun. So, yung, bebe, naalala ko yun, no, yung sa Ay, GPS mo. opo, oo, talaga, coach. Kasi yun, sige, kayo muna, coach. So ito kasi yun, para sa mga viewers natin na nagtataka, hindi po kami namimigay ng GPS tracker, no? Yung GPS is commonly known global positioning system and all that. And it is known for tracking. And yun naman talaga yung purpose niya. Makita kung nasaan ka, saang location man yan, right? Now, yung GPS version ng Filipino PPC Masters, just to give insight sa mga viewers natin, this is goals, plans, and systems. Yun yung GPS. Pag meron kang goal, you need to have plans and you need to have systems para ma-achieve mo yung goal na yun. So ito yung GPS na sinasabi ni Eunice. And then if you listened earlier, meron siyang jargon na binitawan kanina which is yung AG or accountability group. We do have that sa loob ng community before. Hindi na namin maano ngayon hindi namin currently ma-revive yung ganong process. But what accountability group is, yung ano niya yan, yung sistema na yan, we handpick 10 students of ours sa loob ng community through an application process. Natututukan namin hanggang sa makahanap sila or makaland sila ng client. And we will give it our best shot to push them forward and help them overcome whatever it is yung barrier na pumipigil sa kanila makaland ng client. So, base sa kwento ni Eunice, isa siya sa mga napili namin nung batch niya. And then yung ibang groupmates na nag-apply for an accountability group session with us. And ayun, ito na yung resulta. So, ayun, nabanggit mo na nagkaroon ka na ng client around September ba to? No, coach, September, November 15. November Parang 15.
parang 2 weeks na lang. Tapos, 2023, no? 2023. opo, opo. Parang 2 weeks na lang. Tapos, magwa 1 year na. Akala ko, abutan na naman ako ng 1 year na ano, na tenga, ganun. Parang, ala, scam, ganun. So ayun, kailangan lang talaga ng push sa'yo at sa kasama mo. Kung hindi mo kayang i-push yung sarili mo, ask your coach at ask your group mates or batchmates na maganda rin talaga na kahit na once a week na magkamustahan kayo, ano na yung lagay ninyo, yun yung tracker. Ibig sabihin, yun yung kailangan yung matrack lahat ng mga progress ninyo. Hindi po pwedeng nag-enroll lang kayo or wala lang, ganun ubos pera. So hindi, kailangan i-push nyo yung isa't isa. Kasi yun yung maglalagay sa inyo sa magandang sa gusto nyong kalagyan. Oo. So ito yung So ayun. sinasabi ni Eunice na kailangan ng drive, kailangan ng passion, kailangan, and most of all, kailangan ng actions. Kasi kung nag-invest ka nga, tapos hindi mo naman tinutukan, binigyan ng oras, and binigyan pansin, nagsayang ka ng pera. Right? So, Mm, ganun yun. Lalo na kung ganito courses for learning a new skill, nag-invest ka, tapos di mo tinututukan ng oras, wala mangyayari. So, lahat naman to eh, lahat naman ng types ng courses out there, hindi naman yan sila get rich quick na mga scheme, no? Definitely not a scam kasi meron ano eh, merong product, merong knowledge, merong group, merong tao na nagmamanage. And obviously galing naman sa isang reputable entity, which is Amaze Nation. So, hindi talaga siya scam. Ang nangyayari kasi kadalasan, yung mga nagsasabi na, walang resulta, wala akong nakuhang resulta out of that. Let's face it, merong mga ganun na students na nag-enroll, ASVA man yan, FPPCM man yan, pero hindi sila nakakuha ng resulta. If you deep dive sa situation nila, you will find out na most of the time, hindi kasi nila binigyan ng oras. And that is one of the things that we are ironing out dun sa AG or accountability group. Ina-identify namin kung ano yung pinagkakaabalahan ng isang tao sa loob ng isang araw, 5 days a week. So, pinag lang namin ng 5 days a week yun. Hindi na namin sinama yung Saturday and Sunday kasi weekend yun eh. Work days, kumbaga. How does your day look like sa isang linggo no, ng work day? And then, more often than not, ang nakikita namin doon, wala talagang oras para doon sa mm. course. So na-identify namin siya as as a problem area, and which is why during sessions, alam ni Unisto, trinay namin ipa-revise sa kanila kung ano yung itsura ng schedule nila araw-araw. And definitely pinasingit namin doon na kailan ka nag-a-apply, kailan ka nag-aaral ng course, kung nasang step ka man, lagyan mo ng oras yan. So, meron kang mga activities dyan na pwede mong tanggalin, pwede mo i-forgo, pwede mo isakripisyo muna habang nag-work towards your goal ka, doon mo isingit. So, ayan, 2023, around November 15, nakaland ka ng client. Let me ask you, was this your ideal client agad-agad or hindi? Hindi po, coach. Kasi actually yung client ko na yun, ano siya, yung pinag-send lang sa channel natin Mm, na they are dun sa, no, sa they, job ops. yes po. Okay. Pero hindi siya TPC. Ano po siya, parang sa listing, more on listing Mm, and ano siya, account manager. So greenab ko na po kahit ano. Tapos, para makakuha ng experience. So greenab okay. ko po muna para magkaroon ng experience. Tapos after nun, kapag may experience na, confident ako sa sarili ko na kaya ko na mag-level up. So Mm, greenab ko po yun kahit hindi siya TPC. Tapos nagkaroon kami ng interview. I think nag-send ako ng application Friday, tapos nagkaroon ng interview nung next week Wednesday. Tapos after ng interview, kinukuha niya na po yung information ko kasi bibigyan niya na ako ng access sa Seller Central. So, nice. ayun. Yan. Okay. So, gaano Nakakatuwa. ka katagal dito sa client na to? Ano po, coach? Hanggang ngayon ba client mo pa siya? Hindi na. Hindi na po. Okay. Pero thankful ako sa kanya kasi ano po siya eh, um, UK yung Oh, client UK ko. based. Okay. Tapos, ang galing niyang mentor. Tapos, talaga naging family kami nun. Tapos, ang daming ideas. Tapos, ang dami ko natutunan sa kanya. Tapos, ayun nga po, coach.
siya yung isa sa mga dahilan na kung ano yung meron ako ngayon, na kaya ko, na kahit wala akong preparation ngayon, kaya kong sumabak sa isang interview ngayon, ngayon at ngayon. So, siya yun. Confident ako. So, ayun. Pero nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng mga misunderstanding, kaya, ayun, coach. Okay, okay. Well, hindi na natin pagtutuunan ng Mm. no? So, after mo sa client na to, anong nangyari? What was the next step? Nakahanap ka ba kagad ng kapalit? And gaano katagal bago ka nakahanap ng kapalit? Ayan, coach. Nung umalis na po ako doon, 2 weeks lang yung application ko. Tapos biglang nagkaroon ng dalawang interview. Tapos kuha ko agad yon. Parehas? So, opo. Kasi Ang po 'di ba lakas! nung naalis ako doon, 'di nag-ano ako nag-apply na gano'n gano'n. Ang dami kong in-applyan. Tapos may mga nag-reach out na, tapos yung dalawa po ayun na nga, kuha ko na agad. Tapos ayun nagtuloy-tuloy na coach hanggang sa ma-achieve ko na yung desired salary ko. Okay, so hanggang ngayon, client mo sila? Yes po. Silang dalawa? Okay, very Oh, good. Okay, so para sa mga nagtataka kung ano yung desired salary, hindi naman namin dinidiscuss yan openly during interviews like this, no? Pero sinisikreto mo ba tong sahod mo? Hindi, matanong ko muna bago natin sinisikreto ko po. sinisikreto mo. Okay. Sinisikreto So, ko. sige. Makinig. Kasi baka sisihin niyo ako sa loob ng community na ano eh. Alam mo na. So, para sa mga nagtatanong, sasabihin na lang namin, member si Eunice ng I Made It na portion ng aming community. Para sa mga nakakaalam kung ano yung I Made It, yes po, isa siya doon. And para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung I Made It community or rather I Made It group sa loob ng community namin, these are our successful students na na-hit yung kanilang mga desired income per month. So, kayo na bahala, no? Kayo na bahala magtanong. Okay, so dahil nabanggit mo yung portion of desired income and whatnot. So, dito tayo. Magtatanong ako sa iyo ngayon. Um, ano yung nagbago sa buhay ni Miss Eunice nung na-hit na niya yung kanyang desired income? Ako masasabi ko Ayun. marami nagbago sa'yo kasi may glow up from the first Ay, time nag-start ka hindi. sa mga masterminds natin. Ano rin coach, ang daming nagbago. Unang-una, wala na yung stress, hindi Hmm. na pagod yung katawan ko. And idadagdag ko lang din coach sa sinabi niyo po kanina na totoo yun na kapag hindi mo binigyan ng oras itong pag-aaral, walang mangyayari. Kasi sa totoo lang, truth hurts din kasi sa akin coach na ayokong i-admit before na kaya siguro hindi ko naiintindihan yung mga nandun sa courses kasi hindi kaya ng isip ko na i-digest. Kasi I am mentally loaded, I am physically loaded, etc. etc. So meaning to say, hindi kaya ng katawan mo na i-accept yung relevant kapag puno ka. So meaning to say, kailangan mong ialis yung mga drama, yung kung ano yung nakakapagpa-stress sa'yo para magkaroon ng room or space sa learnings dito sa FPPCM. So, nung inalis ko yung mga kadramahan sa buhay na irrelevant, doon na nag-start lahat. So, yun na, nagkaroon ng client, etc., etc. And regarding po sa salary, talaga number one reason kaya ako nagpursige dito. Kasi dahil sinabi ko na rin kanina, coach, na alam naman natin na underpaid yung mga teachers, yung salary ng teachers. Number one reason, mababa yung sahod. Tapos pangalawa, ang tagal ng promotion. Mm. Yes. And alam mo coach na minsan yung promotion, pinupolitika. That's Ako naman. the reality. Kaya nagpursige ako dito, hindi talagang binawasan ko yung performance ko dun sa previous job ko para lang makain makain yung mga new learnings, yung mga relevant na yung mga talagang kailangan ko para ma-achieve ko yung gusto kong maging. At ang goal ko talaga noon ay makapag-resign na para makapag-focus na dito. Nung ano po coach, 'di ba nung nag-interview ako, nakuha ko agad yung dalawang client. Trinay ko pagsabayin silang tatlo.
So, yung government job ko, yun, tsaka yung dalawang client. Tapos, Bayani. coach, oo. Tapos, ayun Anyari? na, nung nagkasakit ako, coach, 2 months. Tapos on and off yung lagnat ko. Tapos doon ko na-realize na kailangan kong i-give up yung isa sa kanila. It's either mag-stop ako maging Amazon VA at mag-focus sa teaching or i-stop ko yung government position ko. So, ito na siguro, coach, yung malaki kong desisyon na ginawa na although it's a permanent position in the government, sabi nila, security of tenure, pero ala, eh, galingan mo dyan. Ito, kahit konting effort lang, ano, laki ng sahod, ganon. Parang yun na din, coach, yung naging mindset ko that time. Doon kung may So, magkwentuhan ka, wala pa rin, di ba? Wala. oo, coach, yes. Tapos isama mo pa yung ano, mga nakaka-stress, ganon, ganon. Okay lang Mm, sana, coach, kung turo-turo lang, oo. ganon. Eh, sandamakmak yung paperworks. Kaya hindi na, inano ko na, nilet go ko na. Kaya dito na ako nag-focus sa pagiging Amazon VA. Would you say you made the right choice? Yes, and I am happy tapos ang daming opportunities, not just Amazon VA, pero na-afford ko na din, coach, yung mga dating pinapangarap ko lang, ganun ganon. Tsaka yung salary ko ngayon, parang dati kasi parang ano, iniisip ko lang na possible ba yun? Ano bang ginagawa nila? Bakit ganun yung ano nila, yung income? Tapos, ala, madali lang pala. Ganon. Parang the only person who is stopping to reaching your goal is only you. So, meaning to say, uh, kung may pangarap ka, there is a reason kung bakit naisip mo yan. Mhm. Parang, ano eh, ang naging goal ko din nun eh, coach na ano eh. Kaya siguro, nakita ko yung video sa YouTube about Amazon VA, yung video ni coach din, kung bakit ako nag-enroll. Kasi, um, sa future, andun na ako eh. Parang hinihintay na lang ako ng future self ko na gumalaw. Parang ganon. Naku-curious tuloy ako, Eunice, no? Kwento mo sa akin nung ano yung situation na nakita mo sa bank account mo yung sahod mo from those two clients. How did it feel? Ala, parang Cloud9. Parang ano, parang hindi ako makapaniwala, ganon ganon. Actually, coach, tatlo yung client ko ngayon. Oh, Tatlo tatlo. po. Okay, very Mm. nice. Kaya Yes naman ng po. oras. Po, Kaya naman ng oras. kaya po, kaya. Kaya, coach. Sobra pa. Actually nga, yes po, may time pa nga ng ano, may bebe time pa nga eh. Di pa rin nawawala. Non-negotiable talaga. Ko. Mm. Okay, so Cloud9, feeling Cloud9 ang nakita mo. Yes po. Tsaka Ano? posible Yeah. talaga. Posible po. So, ano yung una mong ginawa sa sahod mo? Una po, coach, nag-upgrade ako ng laptop. Kasi Mm. yung una kong yung laptop ko kasi Core i3. Hindi kaya yon. So, kailangan ko. So, yun po yung una kong pundar. Pangalawa po, before, yung parents ko, umuutang, ganun, ganun. Pero ngayon, hindi na nila kailangan umutang. Nagbibigay na po ako. So, Mm. ayun. Very Isa nice. pa po, opo. And share ko lang din, coach, ito din yung nakakatuwa. Kasi, nung nasa teaching ako, parang nakakapag-grocery lang kami kapag may bonus. Kapag 13 months pay, 14, Dito na May naman and tayo sa usapang December. grocery. Kasi kahapon, So, maiba lang ako. No? Kahapon kasi sige po. kausap namin si Josh. May kwentong grocery din siya. So, na-curious tuloy ako. Ano naman ang kwentong grocery ni Eunice? Sige. Ito po yung kwentong grocery ko. So, before joining FPPCM, nung nasa ano pa ako, government work ko, ang nakakapag-grocery lang kami. December, ganon, or May, kapag may bonus, or yeah, yun naman talaga yung ano ng bonus ng mga teacher. Pero ngayon, coach, monthly na, twice a month pa. Twice a Mm. month mag-grocery. So, ibig sabihin, hindi kayo masyadong nag-overload ng pantry ninyo. Kaya kailangan nyo. Hindi naman. Okay, so Yung, yung ano po kasi, yung first batch ng grocery, pang mga ano yun, mga cleaning sabon, mga supplies ganon. and Opo, mga mga supplies. Opo. basic Yung necessities.
Opo. Second batch naman, sa mga food yung pang-market na talaga. Iba po Okay. kasi yung store. Kaya, Pagkain. Okay. So, yung kwento kasi ni Josh before, sobrang tight daw ng kanyang, sobrang tight daw ng kanyang budget noon, and everything is calculated kapag nag-grocery siya. Sa'yo, same po. okay, so before joining, no, same kayo ng situation. But after joining, pag binakita ka sa grocery, ilagay sa cart, lagay sa cart, lagay sa cart, lagay sa cart. Ganun na ba ngayon ang ano mo, grocery mo? Yes po. Yes po, ganun na. Kapag gusto, ngayon, pag gusto ko, nag-crave ako, go. Eh Go. dati, pag nag-crave ako, tubig-tubig na lang. I mean, Ay, it's not it's not a laughing matter that there are people opo. there na gustong bumili ng something sa grocery pero hindi nila afford and whatnot. It's no laughing matter. And of course, natatawa lang kami kasi part of us, pinanggalingan namin yun eh. Yun Mm, yung ano eh, yun yung kumbaga parang sitwasyon namin before. Na ganun din naman kami ni Coach Dean. Even before kami maging mag-asawa. Um, yung grocery is budgeted very tight, and then kung meron mang konting sobra, mga consolation na lang as kids, bibilang kami ng pakete ng candy and all that. uh, Tapos it wouldn't even last, yung supply, it wouldn't even last a week. opo. Ipong pang ano lang, pang satisfy lang ng craving. Ganun lang yung levels nung ganun lang yung levels nung binibili. And to think na nakaalis na kami doon sa ganung type ng sitwasyon because of what we're doing now. Kumbaga, nakaka-proud in a sense para sa amin individually na nakaabot ako sa level na to. Pero hindi namin pinagtatawanan yung mga tao na nandun pa rin sa ganong sitwasyon. Opo. I mean, of course, you would try to get out of it. Pero majority kasi ng problema ng is hindi nila alam kung paano and ano ang kailangan nilang gawin para makaalis sa ganong sitwasyon. Mm, So, para sa akin, na marinig yung kwentong grocery ni Eunice, nakaka-proud din na nakaalis na rin siya sa ganong sitwasyon. And at the same time, hinay-hinay sa grocery. yes po, yes naman. So, ayan. Okay. So, natapos na tayo sa usapang what changed after mo maka-land ng client. Um, let's talk about strategies, no? So, kasi nabanggit mo kanina, 2 weeks lang lumipas, may bago ka ng prospect agad, may client ka na kagad. Opo. Ano yung mga strategy na nag-work para sa'yo nung trinay mong mag-land ulit ng client? Anong ginawa mo, in essence? Ano po, coach? Nag-double effort ako. Tapos binalikan ko yung system ko before nung naghahanap ako ng first client. I mean, ginamit ko yung GPS, trinak ko yung mga link na pinag-a-applyan ko. Tapos, ayun po, yung performance ko before, parang nag times 2, times 3 ako. So, tsaka yung desire talaga na kailangan kong makahanap agad ng client para may pambayad sa mga bills na paparating. So, yun po yung naging motivation ko. Ganun nga. Hmm. So, technically, yung ginawa mo lang na nag-work para sa'yo is nag-double time ka. So, Opo. para sa context ng natin, ng viewers natin, kung dati every day or every other day, sorry, kung dati every other day lang siya nagsisend ng application, dahil nag-double time siya, ibig sabihin nun araw-araw na siyang nagsisend ng applications. Kung gagawin naman nating numbers yan, kung dati nagsisend si Eunice ng 5 applications in a day, kung nag-double time siya, that means 10 applications in a day. So, ito kasi yun eh. A lot of people probably misunderstand how you landed a job in the virtual world, it's a numbers game, fellows. It's a numbers game. So when you say it's a numbers game, out of 10 applications that you sent, probably one or two will respond. And then out of the two that responded, probably one or none will schedule a discovery call. So, kaya natin sinasabi na numbers game, the trick is to increase your percentage or your chances of winning, send more. Right? Send more applications. Yes. Hindi ito yung tipong kinatatamaran na, ay nako, bagong ano na naman, bagong
araw na naman, bagong session na naman ng pagsasend ng applications. That was the same thing that happened to me nung start of 2025 eh. Kasi I lost my clients then. Tapos naoperahan pa ako. So gastos and na-drain yung aking savings and all that. What I did was, 1 month din ako nagtatapon ng applications palabas. So, kasi syempre, experienced ako eh. So it doesn't really have to be, sobrang kahit anong makita ko, a-applyan ko. Selective na ako, sa mga ina-applyan ko. Yun ang nagpabagal sa aking proseso kung bakit ako inabot ng 1 buwan sa pag-apply. Kasi selective na ako. Namimili na ako ng a-applyan. Hindi na ako nag-a-apply dun sa mga mabababa na tipong mga 1,500 a month. Hindi ko na ina-applyan yung mga yan. Ang minimum ko na ina-applyan is yung mga nasa mga 2,000, 2,500 a month na yun. Wow. Yun ang hinahanap ko. And so far, that's the only reason kung bakit ako natagalan makaland ng panibagong client. Kasi nga, meron ako standard na sinusunod. And Mm. the same will happen kapag na-reach nyo na yung na-reach, ikaw, Eunice, na-reach mo na yung level mo na Opo. yun, di ba? So, Tsaka coach, opo, add ko mhm, lang din po, siguro yung naging strategy ko dahil may experience na ako, meron akong portfolio na maipapakita sa kanila. Para yung nice. portfolio ko na lang yung, ayan na yung resulta, I don't need to tell everything. So, yung result ko na lang sa previous client ko, ah, yung, yung mag-speak for me. Yung parang ganon. So, naganda Oo. naman po So, nila yung ano to? presentation ko. So, ayun, kaya po nila ako hinaragad. So yun, proof of work, no? Dahil nga meron na siyang experience sa previous client niya, meron na siyang proof of work. And yung proof of work niya is definitely maganda naman kasi otherwise, hindi ka naman tatanggapin ng dalawang client, no? Kung, Yes po. kung hindi maganda yung proof of work mo. So, yun. Just to summarize, yung strategies na ginawa ni Eunice would be double time in terms of application, stayed motivated, meron siyang mga factors, mga duties, due dates na bills na maghahabol sa iyo, yun ang kanyang motivating factor. And then meron siyang presentation or proof of work na portfolio na pwedeng ipakita sa potential clients. So ito yung mga nakatulong. Saka So coach, add ko din mm, siguro po, yung naging secret ko para, siguro kung nakapag-attract din siguro ng energy ko, kaya napunta sa akin yung dalawang client ko na yun. Although wala pa naman, pero parang inisip ko na din na na-hire nila ako. Parang I just wear the identity na magiging PPC manager nila ako, Amazon VA nila ako, kahit na wala pa man. Tapos, mm. wala pa man yung salary, parang inimagine ko na din na nasa bank account ko na yon. So, the secret talaga is you have to wear the identity that you want to wear in the future. So, that's the secret para sa akin. That's the shortcut. So, ayun Ilalim po. and Siguro powerful na-attract yung ko lang yung energy. It's Po? Oo. actually, Law of attraction din eh, no? And Mm. technically, manifestation yun, yung sinasabi ni, Yes po. it's Miss. actually coming from this book, what she mentioned, yung Hindi Atomic. nakikita yung libro. Wait, naayos Ayun ko po, nga yung, Atomic ayan, Habits. Yan, Atomic Atomic Habits. Habits. Yarn. Yan. And it says here, anong page to? Page 30 ng book. Meron siyang, ayan, yan, yan. Hindi nakikita. Dali, naayos ko! Wait lang. Wait, tanggalin ko lang yung green screen ko. Remove background. Alam ko parang shinare ko to sa inyo nung sa, Mm. yeah. So this is what it has, the 3 layers of behavior change. So the first thing that you need to change is of course yung loob ng circle, which is yung identity nyo. And when that happened to Eunice, she started to move out of the circle. And then Exactly. eventually naapektuhan na yung outcome nung mga ginagawa niya. Whereas kung pabaliktad, ang iniisip niya, like nung initial, 'di ba? Ang iniisip mo was outcome. Outcome Paano agad. kumuha kung 5K? O yun, ending, naging bato, 'di ba? But kasi pabaliktad yung thought niya noon. But when it was inside out, doon mas nag-work yung magic niya. And that's Yes. manifested the And energy. the rest is history. Tapos Mm-mm. naalala ko pa, coach, tinanong ako ng kasamaan ko nung dati, ikaw, basta ka na? Tapos, parang hindi na ako sa nagsinungaling, gano'n. Pero parang, inimagine ko lang eh. Kasi Ala, futuristic. baka pinapanood ka Hindi niya naman, ngayon. ay, girl, mag-enroll ka na.
Sabi ganun, Ayan. kamusta ka na? Ganun, ganun. May client ka na ba? Kahit wala pa, kahit hinintay ko pa lang, well, actually, may schedule pa lang na interview nun. Ay, hire na ako, ganun, ganun. Tapos, sabi ko pang ganun, coach, na, alam mo, yung sahod ko siya, nag-times, ilan ba yung sahod ko nun? Parang, basta talagang, ano, kasi Nag-times coach, sa first ano? client, so, nung client ko, yung first client ko kasi, part-time lang po ako noon. Mm-mm. Tapos, ang ano ko lang noon, sahod is 19K. Mm-mm. Yeah, a month. Tapos nung nakuha ko na po yung ano ko, yung ito na nga, yung second and third client, Mm-mm. ah doon na nagtuloy-tuloy. Tapos ang laki pa, tapos part-time nung ano po kasi lahat ng mga client ko ngayon full-time. Mm-mm. So talagang abot ng ano, ng times Yeah. ano pa sa DepEd, ganun. Times Times, ano? Times. Basta mag-times na lang kayo. mga times 5. Mataas pa sa boss ng boss. Charot. Opo, times, ganun. Mga 5 times more na ano Opo. na mga ina-earn mo. Kumbaga ito yung Nung nasa minimum, no? Hindi government pa naman po ito yung ako. exact amount. Ah, Mm. minimum lang. So, Opo. yun. So 19K times 5 and Hindi po, full-time daw yung siya. So, be hindi more. 19K times 5, check, teka. Yung ano, times 5, yung sahod ko dati sa government. Yun. Okay. Opo. Okay, so 5 times na sinasahod mo from the government So, position. Mm. kung mga viewers natin ay galing sa government, kayo I na guess alam nyo na yan. magta-time. Kaya Oh. nyo nang i-compute yan, ano? So, Oo nga. Tsaka ano kumbaga, ba? Huwag na kayo mag-anong liit-liit sa government. mga director levels na yung sahod nito, kung gano'n. Ano po, siguro ano, superintendent, charot. Well, Ay, Malapit. congratulations, ano? Kasi you Thank you worked po. hard for it and you Opo. definitely deserve it. And of course, maraming salamat sa pagtitiwala sa Filipino PPC Masters and your coaches. Kasi wala naman kami balak mang scam. Ano Opo. ba naman yan? Kung kami nga, kumikita na kami ng ganyang level, si mga sa scam pa ba kami? Para saan? Yes. We don't need it. So, ayun. All right. So, naka-land ka na ng client, na-hit mo na yung na-hit mo na yung desired income. You shared as well kung ano yung strategies na nag-work for you on landing a client. So, mag-move on na tayo sa topic natin ngayon. So, we'll talk about a little bit about yung most rewarding experience ng being able to work and earn at the comfort of your own home. Kasi I believe marami nagsasabi na kapag work from home ka, mga tatamad-tamad yan and all that. Totoo ba yun? Hindi po. Siguro, privilege na magkaroon ng ano siya, parang mas naging disiplinado ako kasi nung nasa ano coach talaga, to tell you honestly, parang ano lang, parang inaano ko lang yung araw na lumipas, ganun ganun. Pero ngayon, parang I live with purpose every day. And Lalim isa din yun. pa, nung naging Amazon VA ako, especially nung nag-full-time na ako, mas, ano po, nagkaroon ako ng connection, naging dependent ako kay Lord. Kasi everyday akong nagpre-pray, tapos humingi ng guidance. Kasi alam naman natin na pwedeng isang araw mawala yung tanggalin tayo ng client, pero kapag lahat ng ginagawa natin, parang humingi tayo ng guidance kay Lord, confident tayo na magtatagal tayo, tapos ma-achieve natin yung kung ano man yung gusto natin. So, nung napunta ako dito sa ganitong industry coach, mas naging ano ko kay Lord is, naging dependent. Parang, um, without him, without his guidance, parang hindi ko kayang i-accomplish yung task ko. Kaya talagang um, naging ano ko, naging prayerful, talagang mas yung connection ko kay Mas Lord, naging mas better yung tumibay. Spiritual, ano, relationship. kumbaga. Yes, opo. Mm. Yun ang feel para sa akin naging positive. Kasi coach talaga nung nasa ano ako, ano naman ako, may connection, pero dahil drain na nga, nakakalimutan na, True. tulog agad, ganun, pagod. Pero Mm-mm. dito, ang dami kong time sa sarili ko. Tapos, minsan nga kapag natapos ko po agad yung task, kasi kapag master mo na yung skill kahit yung ano 'di ba? Yung work, yung 8 hours sa government,
Dito Mhm. sa atin, kaya nating tapusin ng 2 hours. Tapos after nun, oh, nakakapag-Netflix Wala. Bayad ka and ng umano buo. ka saglit. Yes, Pero kasi bayad ka po, ng buo, yung, right? yes po, yes. So, Okay. ayun. So, thank you for sharing as well, no? So, para kay Eunice, ang naging most rewarding experience niya is yung spirituality niya as a person. Nag-flourish dahil nakapag-start na siya mag-transition to Mhm. a work from home environment. But do take note ko ano yung sinabi ni Eunice kanina. Naging mas disciplined daw siya. Kasi being able to work from home, there are lots of perks. Again, there are lots of perks na Okay. ma-achieve ninyo being able to work from home. Like yung freedom to eat while you are in your workstation habang Mm, nagtatrabaho ka. Okay. If you abuse this perk, obesity naman ang kalaban mo. Right? mm. Tataba ka naman or magkakasakit Yes ka. po. Overeating. Or you also have the perk of being able to take a quick nap, no? Kung gusto mong mag-nap dahil hindi nagpa-function pa or hindi pa ready yung katawan mo for the day. Yes. Work ka isang oras, then take a nap. Pag inabuso mo naman tong ganitong perk, wala ka namang matatapos sa trabaho Yes. for the day kasi nabuso mo, tulog ka na ng tulog eh. So, ito yung tatamad-tamad, ganito. Pero pag wala kang, like, for example, wala kang tinitake for granted sa mga perks na meron ka being able to work from home and you keep your balance and you stay grounded and you work towards a goal, para ka lang din nagtrabaho sa corpo. Para ka lang din nagtrabaho sa whatever private sector, no? The only difference here, my dear audience, is that yun nga, hindi tayo, yung mga nagwo-work from home, hindi tayo nasa stuck sa traffic sa labas. Not Yes. anymore. Nasa stock pa rin, Oo. pero on leisure Pag na on leisure, right? self-start Hindi ng sa hindi lumabas. sa daily grind, you know. Dahil bagot na Anyway, bagot ka na sa bahay and everything. segue na rin ako kasi nabanggit ni Eunice na parang pinapalipas na lang niya yung araw nung nandun siya sa Dati. world. Nung ako ang nasa corporate world, napaka-robotic ng araw ko. Like Monday, Tuesday, Wednesday, it's all the same, no? Kumbaga, yung saying dun mahilig ako kasi before nung bata-bata pa ako, mahilig ako sa mga statement shirt eh. So, yung mga sinusuot ko mga statement shirt nun, no? Same shit, different day, statement shirt ko. Kasi nga nagre-reflect na sa personalidad ko yung pagiging robotic Mm, ng nakastuck ka sa mundo ng korpo eh. Like gising, tapos prepare, tapos biyahe, tapos upo sa station, lunch break, tapos yosi break bago mag-out and all that. Tapos pag out mo, biyahe na naman. Tapos pagdating sa bahay, kakain ka. Tapos mag-iisip ka ng gagawin pero yung katawan mo ayaw na makisama kasi pagod ka na. Kasi na-traffic ka pa uwi or na-traffic ka papasok or whatever. Basta, yung time of travel na ini-spend ko nung dati, 5 hours travel lang. Papunta, pabalik. Two Five and a hours. half papunta. Two and a half Hindi. balik. Balikan. 2.5 papunta kasi traffic. Tapos 2.5 pabalik. Yun yung sabi ko, two and a half papunta, two and a half pabalik. Oo. So 5 hours in a day nawawala sa akin noon. So imagine mo, mm, sa loob ng isang linggo, yung 5 working days ko, I've lost 25 hours of my time. Oh, Just getting to point A, point B, di ba? Alam naman natin siguro, well, hindi ko naman sasabihin na alam natin to lahat. Siguro maraming forgo ng ganitong mindset is that one of the most precious commodities na meron ang tao is time. So, yes. ano yan eh. That's something na kasi na hindi natin nare-refund. Hindi natin nare-reimburse ang time, you know? So, whatever it is na meron tayong time na ini-spend natin ngayon, tandaan nyo, wala nang balikan yan. So, that gives it a lot of value to us as individuals. And what we should be doing as individuals is making the best out of whatever time that we have left dito sa mundo to. And to do that, mag-improve ka, mag-learn ka ng bagong skill, i-upgrade mo yung lifestyle mo, get to where you Yes. want to be, achieve your dreams, chase your goals, whatever. Baligtad, chase your goals, achieve your dreams. Yan. So, it's the same thing anyway. So, yeah, ano mo yan? Yan ang masasabi ko na pinaka-purposeful way of spending your time by building something.
And ayun, one of the ways that you can do that is by upskilling and finding opportunities where you can thrive more, which is what Eunice did. I would have to say, okay naman, kasi meron naman ako friends na government officials or, sorry, government employees. And sa kanila, wala naman sila reklamo. But, yung pinaka-gripe nila is outside eh. Yung biyahe. Yun ang pinaka-gripe nila. Ayaw nila yung biyahe. And that being said, naghahanap din sila ng opportunities to... Okay, so would you say, di ba meron ka mga friends na nagtanong sa'yo about Yes what po. you're doing now, kamusta ka na and all that? How would you recommend Filipino PPC Masters from a scale of 1 to 5? Mare-recommend mo ba sa Ah, ginagawa mo ngayon? yes, of course naman po. Sa mga kaibigan ko na nagtatanong sa akin kung kamusta na ako. So, ito na nga. Ah, alam niyo naman na baka nga mas mataas pa yung sahod ko sa boss natin noon. Sa boss ng boss niyo. Tapos, ano, mapapayo ko lang na huwag kayong matakot sumubok. Kasi, ah, parang ano naman yan eh, normal lang yung hirap. Yung hirap na mararanasan mo, pero sa umpisa lang yan. So, nagdaan ako dyan. So, government employee ako before, tapos lahat ng grind ginagawa ko sa gabi. Kaya talagang commitment lang. Tapos maging true ka lang sa sarili mo. Kasi hindi tayo pabata. Ayaw naman nating mag-spend ng time doing nonsense. Tapos yung rant ng mga boss natin, andyan-andyan lang. So, problema nila yon. Ang problema natin kung paano tayo mag-improve. So, ang best decision is, syempre meron akong coach, coach dito, coach, baka magising sila sa katotohanan. Quotable quotes. May coach ako Oh. dito. Actually, ito din po yung nakita ko na bago ako mag-resign. Kasi ang dami, nang humingi ako ng mga signs kay Lord na, Lord, mag-resign po ba ako ngayon? Bigyan mo pa ako ng sign. So, ito yung ano, isa sa mga signs. So, sabing ganon, when it feels scary to jump, that is exactly when you jump. Otherwise, you end up staying in the same place your whole life. So, kung na-burnout ka na dyan, tapos walang promotion, tapos yung sahod dyan, maliit nga, so, sino may problema? Ano pang Mhm. hinihintay mo, 'di ba? Ikaw lang din ang gagalaw. Kasi kapag hindi walang paggalaw, diyan ka na lang. Eto na ang dami. Alam mo coach, kailangan nating i-ano din yung opportunity ng digital age ngayon eh. Kasi pabata na ng pabata ang nagiging milyonaryo. So, kung kaya nila, kaya mo din. Kaya, galaw-galaw naman. So, Yes, you have a tignan mo. millionaire mind. So imagine niyo, Yes! di ba? 2023 nagkaroon ng client si Eunice and mga ganong taon na achieve na niya yung desired income niya siguro mga 2024 first quarter or simula nung naland mo sila tsaka mo na ganun na kagad yung Opo. income nung naland mo sila. Nagtuloy-tuloy na. It takes one client po talaga eh. Tapos after nun, dun na tuloy-tuloy na coach. Halos magdadalawang taon na si Eunice dun sa mga client niya na yun. So imagine niyo na lang siguro mga 2 million na yun in 2 years. 1 million a year, right? Mga ganon. Hala. Ala! Ala, nakakalula, di ba? Ganun din. Yes. Sahod-sahod lang. Syempre, marami naman na tao na kumikita na mas malaki dyan. Of course, ito na yung mga business, ito na yung may mga negosyo, ito na yung may mga malalaking investment elsewhere. But, ito yung starting point eh. For us to be able to get to the next level in life. Dito kayo Oh, mag-umpisa sa ganitong level ng income. So, dahil naitanong ko sa iyo yan, what is next for Miss Eunice? Ngayong nandyan ka na sa ano na yan, sa level na yan. ayan. So, what's next for me? Ang dami pong nakalinya. Pero, hindi naman ganun kadami. Pero, yung relevant lang. First of all, ang dami kong na-realize nung naka-attend po ako ng MMI. Thank you po kay Coach Dean sa pag-recommend sa akin nun. Tapos, ang goal ko talaga ngayon ay I work because I choose to, not because I have to. Tapos yung Mhm. never work again. Kaya po,
Pwede po bang sabihin, coach, yung ano, yung Alin? Yung mga affirmations? hindi yung ano, hindi po yung ano, yung bago kong in-enrollan. Yung last, ay nung June lang, yung sa LA. Sa trading course. Yeah. Hmm. Oo, naging Yeah. Okay lang. Okay trading lang. course. Okay lang. Yes. Yeah. Uh, So ngayon just po don't dahil name don't name it. Pero yun na, nag-enroll ka sa trading ako, course, no? Bagong learning, nag-enroll po ako bagong skill. ngayon sa, yes, trading course. Kasi kaya ko naman yung PPC ko na skills, kaya ko naman na, like nang sinabi ko kanina, kaya ko na siyang trabahuin kahit konti lang yung oras. Kaya ang goal ko kasi, coach, ay yun nga, I work because I choose to, not because I have to, or never work again. And kaya gumagawa ako ngayon, nag-hone ako ng another skill para, alam mo yun, coach, yung konting action lang, pero 80% yung outcome. 20% lang yung work, pero 80% yung outcome. Ganun Ba? talaga yung gusto ko. Yun ang goal. Hindi yung, The principle. ano, Yes. yes, hindi Layo tayo na dapat ng mindset. alila. Oo, ang layo na ng mindset ni Denise. Ang laki na ng mindset shift niya. Grabe. And this is what I always say pagka meron kaming mga bagong estudyante sa sa loob ng community. There has to be a mindset shift at some point in your life if you want to change something. Kasi yung doing the same things over and over again and expecting a different outcome, ito yung definition ng insanity. No? This is a quote from Albert Einstein, I believe. Nagsabi niyan. So, kung paulit-ulit mo ginagawa ang isang bagay and then mag-expect ka na balang araw mag-iiba rin yung resulta niyan, eh hindi totoo yun. May inalaban din ako dyan. Hmm. Naalala niyo yung monotonous repetition. This time naman, sa monotonous repetition, you know where you want to go. And it doesn't matter if you have to do something day in and day out, as long as every day it May keeps purpose. getting closer to your goals. So, pwedeng, okay, paulit-ulit, but are you getting to your goal? If you are, Yes. then it's monotonous repetition. But kung halimbawang wala kang goal or malayo yung ginagawa mo sa goal mo, that's what you call insanity. Mhm, mhm. Or paulit-ulit na lang and you're not driving towards a goal anymore and you're just doing it for the sake of doing it. Ayan, Precisely. sanity yan. At tapos nag-expect ka na may magbabago. Ayan, okay. Yes. So, eto, thank you ulit, Miss Eunice, no. So, one last question coming from me. Pag meron kang na-encounter na aspiring PPC manager, no, sabihin na natin outside the community or in your circle of friends or contacts, anong may papayo mo sa kanila? Don't be afraid and just try this skill. It's a life-saving skill. Talaga, coach, life-saving siya. Tapos, Life kasi saving. life-saving Parang ano siya. life saving in a sense of what? Kasi, sige. Ah, life-saving siya para sa akin. Kasi, unang-una, hindi na ako mentally exhausted tulad sa previous job ko. Life-saving siya kasi hindi ko na pinoproblema yung budget sa grocery, yung allowance namin, and life-saving siya kasi um, tomorrow, alam kong meron ako. At alam mo yun, coach, na dahil dito, na life-saving skill, um, maipapamana ko din siya sa future sa mga anak ko. Tapos, alam mo yun, life-saving din kasi dahil dito sa mga maiipon ko, hindi ko na kailangang mas-stress ulit kung saan kukuha kinabukasan kasi meron na kami. So, ayun. Oh, bawal So, umiyak. Ah, so ang advice is hindi. para sa ating mga aspiring PPC managers would be don't be afraid to try something new, 'di ba? And yung PPC, it's tough at the beginning, pero Yes. kaya yan eh. Kailangan lang maglagay ng effort para ma-achieve yung results na gustong ma-achieve. Right? O yun. Ikaw, Coach Tin, may bonus question ka ba kay ano?
kay Eunice? Parang alam ko na yung sagot ni Eunice dito eh. Okay. Okay. Who is your favorite coach? Ikaw! Sabi sa'yo, alam mo Siyempre, na si yan. Coach Dean. Yan. I admire and model rich and successful people. Yeah. You have a Yan. millionaire Oh, meron pa, mind. dahil meron kang sinabi niyan, na, may naalala na naman ako tuloy. You are who you surround yourself with. Yes, totoo po yun. Alala ko na naman. So, if you surround yourself with successful people, definitely you will become a successful person as well. Because Yes. marami silang may papamana sa'yo kahit na nagbabanter lang sila or nag-ano lang sila, naglolokohan lang sila, nagkukwentuhan lang sila ng mga kalokohan and all that. Marami kang mapupulot eh kasi the experience they have is rich towards success, right? Ngayon, if you surround yourself with fools, then you are the next fool, right? So, ano lang Yes, yes. pili ka lang ng crowd mo and matutulungan ka nila in a sense na mag-shift yung mindset towards where you want to be. So choose to be with the right people. And of course, choose to listen to the right people as well. No? Yan. Yes. And Sige, coach, may add ka. dagdag ko din na kailangan you have to wear the identity that you wanted to be in the future. 'Di ba? Like gusto mo maging millionaire, so ikaw lang din ang gagawa niyan sa sarili mo. So you have to wear, you have to embrace everything na and then maging ano ka din, put filters to your life. Alisin mo yung hindi alisin mo yung drama, alisin mo yung some shits in your life. Okay? Ganon. In your Tapos, life. yes, oo. You have to cut people na hindi makakatulong sa'yo sa pag-grow. Exactly. Sa umpisa lang, medyo talaga nakakapanibago. But sooner or later, marirealize mo that there are people na hanggang dun lang sa buhay mo. Tapos, ito na yung bagong tao na makakasama mo sa pag-achieve mo dun sa pangarap mo. Alam ko Exactly. kasi So, yun. napakahirap gawin ito para sa, sa Filipinos. Kasi, tayo family oriented, No. ano, we are well heavily invested towards yung mga relationships na meron tayo na ano. So, para sa atin, cutting off people na hindi naman talaga makakatulong sa atin is parang ang hirap gawin or ang hirap mag-decide towards. But Mm, he said has a lot of weight eh. Kasi ganun din yung technically ginawa naming mag-asawa. Lahat ng tao na hindi naman productive or hindi naman makakatulong mag-improve ang mindset namin. Hindi naman namin sila totally kinut off, but more like sabihin na lang natin na uh, hindi na sila ganun ka-impactful whatever they say. mm. Kasi Or hindi, opo. Or we've hindi learned to lang din po, or hindi lang din po tao, pwede ring cut your tagay. old habits, di ba? Oo. Your bad habits. Alam mo, coach din, kasi, Di ano ba yun eh, nag-ML ka nun? Ikaw ba yung oo, nag-ML? coach. Oo, nag-ML ako noon. Kasi, coach, di ba, stress na ako sa work. Tapos, Oo. parang pinagbubuntungan ko yung ML, yung frustrations ko, gano'n-gano'n. So, kailangan may pagbuntungan. Tapos, nag-echo lagi yung sinasabi ni coach din na, oh, magkakapera ka ba dyan? Oo. Ganon. Kaya imbis na mag-ML ako, di inaral ko po uli yung course, tapos after noon, o di send uli ng application, o di yun na, eto na ang result. Nag-ML ka pa ngayon. Ano Siguro. na lang coach, siguro 3 times a month na lang. Weekends. Weekends. Bad habit yan ML, lalo na kapag Opo. na-addict ka. So, Uy, baka mabash Yes. tayo, no? Hindi. Outlet lang naman siya. So, Yes. na-addict niya, iba yung na-addict sa ginagawa lang niyang outlet. It's okay Mm. if that's your outlet, that's okay. Pero pag na-addict ka dyan, and tipong halos araw-araw yun na lang ginagawa mo, that's bad for you. Mm. So, make the change, no? Do yeah. the right thing. Yes. Yes. So I don't have any further questions. Sinagot na ni Eunice ang kanyang bonus question. Paborito niyang coach is si Coach Dean. So 2-1-0 May ang bilang. score ng mga coaches. Oh, binibilang namin. Ikaw lang ibibilang.
Ano yan, wala na akong ano, but maraming salamat for being open and being vulnerable and letting us and the viewers hear about ano yung pinagdaanan mo, what your story is, and where you are now and what's next for you. So without further ado, that's all I have, and let's go ahead and enjoy the rest of the night. Sa mga viewers natin, kung gusto niyo mabago ang buhay ninyo, alam niyo na kung Yes. ano Alam niyo gawin. na, huwag kayong matakot. If Take it Kaya niyo feels, action. din. ano yun, sinabi mo kanina, if it feels scary to jump, that is the right That time to jump. exact, yes, yes. Oo. So kung ganyan ang Otherwise, you'll nararamdaman nyo, end up in the same position. oo. So kung ganyan ang nararamdaman nyo ngayon, talon na. Talon Kailan? na, Talon na. enroll na. Mm-mm. Yes. All right then. So, sige, Coach Jean, do you have anything? No, no, no. Thank you so much, everyone. And we'll see you guys in the next Success Story series. Bye. Okay, thank you Bye. everyone. Bye.